Ayan po, magandang hapon, tanghali po sa lahat. So, ang paksa po kung sino yung ah, sino ang tinutukoy na hindi makakaranas ng kamatayan sa Mateo 16:28. So, mayroon po hindi makakaranas ng kamatayan. Pero sino ba ang hindi makakaranas na tinutukoy? Syempre, ang sagot natin dyan sa Biblia, yung sinasabi sa unang Tesalonica 4:16, no, na mga alagad ang tinutukoy. Kasi ang sabi nga, no, hanapin ko lang ha, yung Tesalonica, kasi wala akong isang cellphone, mahirap maghanap sa Biblia. Ang bihira. Sabi dito sa 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So, pagparito ni Kristo, mayroong mabubuhay na namatay kay Kristo. At mayroon naman dadat ng buhay na natitira. Kaya sabi sa 17, kung magkagayon tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. So, ang tinutukoy pala, no, na tinutukoy na hindi makakaranas ng kamatayan, yung mga taong masasama sa pag-agaw. Kasi yung masasama sa pag-agaw, mapalad yun. No? Sinasabi yun sa Apokalipsis 20. Bakit mapalad? Kasi sinasabi, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. O bakit mapalad? Hindi ka na mamamatay sa loob ng 1,000 taon. No, pag nasama ka doon sa inagaw, kasama yung mga binuhay na namatay kay Kristo, so yun po ang tinutukoy na hindi na makakaranas ng kamatayan. Pero yung mga tao na paghaharian, no, makakaranas pa yun ng kamatayan. Yun lang na maghahari sa loob ng 1,000 taon, hindi na Bro, baba muna ako bro. Pass muna ako dyan. Pass muna ako bro. Thank you. Okay po. Sige po. Thank you, host. May umakyat dito, INC, para may representative tayo ng mga iglesia. Yun. Ayon si yun bro, Birista si Curiosity. Di ba bro? Ayun tawag dito, yung topic pala ng Mateo 16:28. I-correct na lang ako nila Uncle Jordex sa nila Uncle Temple kung may mali. Ito lang yung natatandaan ko nung nag-aaral pa ako sa Malate Catholic School. Ang sabi sa talata, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, may ilan sa naririto ang hindi mamamatay hanggat sa makita nilang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. So, particular, kinakausap dyan, yung mga alagad. Pero, pansinin natin na may sinabing iilan. So, sa makatuwid, may individual na tinutukoy. Papansinin nyo, kung matapos yung Mateo 16:28, sumunod agad dyan yung Mateo 17:1 hanggang 8 na pagpapakita ng transfiguration, pagbabagong anyo. So, sa makatuwid, ang tinutukoy dyan na hindi makararanas ng ng kamatayan, sina Pedro, Santiago at Juan, kasi yun yung kasama. Doon kasi nasilayan nila yung kaharian ng Diyos sa kapangyarihan at kaluwalhatian, bagamat hindi pa yun yung ganap na wakas. Kasi malinaw sa CCC paragraph 554, ang transfiguration ay paunang pagpapakita ng kaluwalhatian ng kaharian. Yun yung sa amin lang yun, sa aral lang ng Catholic yun. Hindi ko sinasabing paniwalaan ng iba.
Tapos ang pagdating ng kaharian sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli o Pentecost, ang kaharian ng Diyos ay nagsimula ng ganap ng mahayag sa pagkabuhay na muli ni Kristo, pag-akit sa langit, pagdating ng Espiritu Santo. Maraming alagad na nabubuhay pa nung makita ito. Makikita naman natin yan sa Roma 14:17. Ang kaharian ng Diyos ay katwiran, kapayapaan at kagalakan ng Espiritu Santo. Ipinapakita rito na yung kaharian na bagamat hindi pa ganap. So, doon tayo sa topic, balik tayo. Yung tinutukoy doon para sa amin, yung sa natatandaan ko, i-correct na lang ako nila Uncle Jordex kung mali. Ang tinutukoy doon na hindi makakaranas ng kamatayan, si Pedro, si Santiago at si Juan. Yung kasama ni Kristo sa bundok, sa kasunod na chapter, na pinagpakitaan niya ng kanyang kaluwalhatian, na nangangahulugan kaharian na rin. So, after nila makita yun, syempre, lumipas na yung taon, pagbaba ng Espiritu Santo sa Day of Pentecost. Siyempre, simula nun, isa-isa na sila namatay kasi nakita na nila. So, yun lang. Paki-correct na lang ako, Uncle Jordex, Uncle Temple, kung mali. Brother Elijah, may kaaway ka na naman dyan ah. Yan, ikaw na, San Gonei. Kuya. San Goku. San Gohan. Hello. Ano bang topic natin? Ayan, yung sa may Mateo, sino yung tinutukoy na hindi na makakaranas ng kamatayan? Sino ang tinutukoy na hindi nakaranas ng kamatayan? Hindi nakaranas ng kamatayan? Nakaranas ng kamatayan. Teka, hanapin ko nga muna yung talata. Yung pasabasa yan 16:28. 1628. Wala pa akong idea. Sige bro, sila muna bro. Pero shoutout ulit sa'yo bro dahil fair and justice ka bro dito sa platform mo. Hindi ka gaya sa ibang platform mga walang iya. Yun lang muna ako. Bigay ko muna yung iba sa sa ibang nasa panel. Mamaya balik ako, isang ikot pa. Salamat. Okay, sige, salamat. Okay, hindi mo tayo kay Uncle Jordex. Mamaya mag-email tayo ha. Salamat, Uncle. Ay, malinaw dyan, no? Basahin natin para mas lalong malinawan. Truly, I tell you, some are standing here will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. So yung nito mga kapatid, kasi yung sulat na yan, pumapatungkol yan sa kanyang mga apostolis. So alamin natin yung mga panghuling mga apostolis na matagal na nabatay. So si Pedro namatay si 20, si Pablo si 25, saka yung iba pa 80, at yung panghuli si Juan. So tignan natin sa sulat ni Juan mismo. Juan 21, talatang 20-23, lumingon si Pedro at nakita niya sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus, ang siyang humiling sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghapunan at nagpatong nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Na makita ni Pedro ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siyang hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin, kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, ngunit hindi naman sinabi ni Jesus
na hindi siya mamamatay kundi kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko. So nakikita ninyo, yan yung pinahayag ni Juan. So ang tao pala na hindi talaga pinapahintulutan na mamatay ng maaga, ibig sabihin hindi mamamatay ng maaga. Na si Juan. So nakikita natin Revelation 5:6 ano daw? Hanggat hindi niya makikita ang kaharian. Revelation 5:6 tignan natin. 5:6. Where the apostle John sees the Lamb, no? Si Kristo nakatayo dun sa trono. At saka sa Apokalipsis 14:1, kung saan nakita din ni Juan pa rin na nandun sa Mount Zion. Revelation chapter 21, wala na akong at 22, wala na akong ibang nakita sa banal na lungsod kundi ang Panginoong Diyos at ang korderong nakatayo. Yung banal na lungsod, ibig sabihin kaharian. It refers to the ano yung tawag? Israel. Mga ganyan ha. Kayo na uli, Bro Defender. Para makasagot. Ayun, ako na pala. So, dugtungan lang natin yung unang pahayag natin, bakit nasabi natin na yung mga alagad ang tinutukoy diyan, mga Kristiyano, no? Hindi kung sino pa man, at hindi doon sa panahon na yon ang tinutukoy. Ang tinutukoy kasi sa panahon ngayon, kung sakali ngayon darating si Kristo, ngayong panahon po ang tinutukoy, o kung hindi man itong panahon na to, sa sunod pang panahon, ang pagparito ni Kristo, yun ang kakatuparan. Hindi po sa panahon nung unang siglo ng mga Kristiyano, Kasi si Kristo nangako siya, sabi nga sa 14 ng Juan, 14:1, nangako siya na babalik siya pagka, sabi nga, sa bahay ng aking ama maraming tahanan. Di ba? Kundi gayon, ano ba ang sabi dito? Babasahin lang po natin 14. Sabi niya, huwag magulimahanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaron at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko. So, ang pinangakuan ni Kristo, yung mga alagad, na muling paririto ako. Kaya kung sino man yung dadatnan sa pagparito niya, yun po ang tinutukoy ni Kristo, na hindi makakaranas ng kamatayan. Halimbawa, ang MCGI ngayon, ang Kristiyano, tunay na Kristiyano sa panahong ito, at ngayon darating si Kristo, ang kakatuparan po nun, MCGI, Hindi po yung iba. So, doon matutupad. Kasi ang MCGI, halimbawa, kasamang maagaw ngayon sa pagparito ni Kristo, hindi na makakaranas ng kamatayan. So, ganun po ang doon po matutupad, Hindi po sa panahon ng unang siglo. So, ayun po, yung ating pahayag. MCGI po ang kakatuparan niyan. Hindi kay Aaron. Okay na, Kuya Temple. Ano ba to, yung mga mabubuhay, maliligtas?
Yung sa ano po, yung hindi na makakaranas ng kamatayan sa Mateo Ano ba to? 16:28. Spiritual o sa physical? Physical, ano ba to? Ay malamang physical po yan na hindi na doon makakaranas sa kamatayan eh. Walang problema. May mga ROD na dyan. Yun na yun. Namatay na sa ano, sa katawan. De, mga ano yan, mga Katoliko, ano, yurista. Lahat ng mga Katoliko. Mga alagad ng Katolik. Bigay mo kay ano, yurista kay Aaron. Busy pa ako eh. Okay, okay. Next po natin si Kuya Paul. Yun. No. Tama nga naman yung sinabi ni Uncle Aaron kanina, no, na yung tatlo yung tinutukoy doon. Kasi sila yung unang pinakitaan during the time of transfiguration, 'di ba? Si Peter, James and John, no. Sila ay pumunta doon sa bundok kasama si Kristo at nakita nila na nakikipag-usap si Kristo. So pinapakita na mismo ng Panginoon yung na nakikipag-usap siya sa mga propeta na sina Elijah at si Moises. So ibig sabihin, ito yung nagpapakita ng kaluwalhatian o yung glorified, no? Nasa glorified body. So ibig sabihin nasa glorified body yung propeta. So ganon yung mangyayari na sa kaharian ng langit, no? Ganon yung kumbaga meron tayong glorified body pag tayo mapupunta sa langit. So yun ay foretaste, tama yung sinabi ni Uncle Aaron. Pero kung titingnan mo ng kabuuan, no, meron pa, hindi lang sila, meron pang mga Kristiyano, no, marami pa mga Kristiyano kahit nakasulat, kahit na nasa nakasulat sa Biblia na pinakitaan mismo ng paghahari, no, ng Panginoong Hesukristo. Kasi kung titingnan mo yan sa Mateo 16:28, ang sinabi diyan, yung word na here o dito. So ibig sabihin yung mga kausap niya mismo, mga alagad, no. Kung pupunta ka naman sa gawa, meron ding natukoy doon na nakita niya ang Panginoong Hesukristo na nasa kanan ng ng Ama ng Diyos. So mababasa yan sa Gawa 7:56, si San Esteban, no? Si San Esteban, binato siya ng mga Hudyo, siya ay pinatay. Nakita niyang nabuksan yung langit, no? At sinabi niya, at ang anak ng tao na nakatayo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. So pansinin po natin yung word dyan, meron din ang sabi dyan, until makita nila yung kaharian ng yung paghahari na ni Kristo. So hindi ibig sabihin hindi talaga sila mamatay, sila ay mamatay pero makita nila muna yung kaharian ng Panginoong Hesukristo. Ayun. Wala namang pagtatalo. Kasunod na talata niya yung transfiguration. So, tinutukoy dyan si Juan sa Santiago at si Pedro. So, ibayin natin. Asang-ayon ako dun sa sinasabi ni Bro Depender na yung MCGI daw yung hindi makararanas ng kamatayan na tinutukoy sa talatang Mateo 16:28.
Pero ang problema, kung papansinin niyo yung talata, hanggang sa makita. So may period. So paano yun? Kung MCGI yun, hindi pala sila habang buhay na mabubuhay sa kaharian ng Diyos. Kasi may period, hanggang sa makita nila ang anak ng tao. Kung nakita na nila ang Panginoong Hesus, madededo na sila. Eh di magsasama-sama sila nila Pepsi. Hindi na maliligtas. Hindi, joke lang bro, depender. Ayun lang na, para sa stand kasi ng Catholic dyan, bro, Biorista, yung tatlong apostol. Kaya after nila makita yung kaharian ng Diyos sa pagpapakita sa Transfiguration, syempre, after nun, namatay na sila. Pero yari ka dyan, bro, depender, makakasama nyo pala si Pepsi. Ikaw talaga. Di ba sabi mo walang kaligtasan si Pepsi? Eh sabi mo kayo yung tinutukoy sa future niya, yung hindi makararanas ng kamatayan. Pero sa talata nakalagay hanggang sa makita. So may period. So may katapusan. Yari tayo sa bro, depender. Mukhang masasama kayo kay bro Pepsi sa walang kaligtasan. Mamamatay din pala kayo eh. Kasi may period yung talata, may ano siya, kung pag-aralan mo yung talata, meron siyang period of time. Hanggang makita. Oo, pag nakita, yun na, madededs na. Ay, malulungkot ako na wala kami makakasama mga MCGI sa langit, kami mga Catholic Church. Wala kami makakasama mga MCGI, mawawala yung mga kaibigan ko. Joke lang. Yun lang mga bro. Hindi kasama si Pepsi. Banggitin mo kasi mamaya yung bro Defender, yun nga yung pinaka-highlights eh. Salvahe ka talaga. Sige, yun lang bro Biorista. Nasagot na naman nila Uncle po, nila Uncle Jordex. Tsaka nila Uncle Temple yung gusto ko rin sabihin. Ayun, ako na naman. So, basahin nga natin kung ano yung context ng 16:28 ng Matthew. Sabi dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. So, yung pagparito pala ni Kristo, pagparito yon sa kanyang kaharian. Eh alam naman natin yung kaharian, yun yung iglesia, yun yung pinagaharian ni Kristo. Kaya nga paparito siya sa kanyang kaharian. Eh anong mangyayari sa kanyang kaharian? O basahin natin yung 24:14 ng Mateo. Sabi dito, at ipapangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy darating ang wakas. So, maliwanag na paparito si Kristo sa kanyang kaharian. At yung kaharian na yun, mangangaral yun ng ebanghelyong ito sa buong sanglibutan. So, ibig sabihin, itong 16:28 ng Matthew, hindi po tinutukoy yung pagparito para sa paghuhukom. Kasi si Kristo, may pagparito na aagawin yung mga banal, yung mga nabuhay kay Kristo, namatay kay Kristo at nabuhay, at kasamang dadatnan na mga buhay, aagawin kasama nila sa alapaap. So, itong Matthew 16:28, ito yung unang phase ng pagparito ni Kristo. Kasi dalawang phase yan. Ang unang phase, pagparito ni Kristo is pag-agaw, at ikalawang phase naman ng pagparito ni Kristo ay paghuhukom. No? Yun yung sinasabi sa Matthew 25:31. No, pagparito niya, huhukom na siya. No, sinasabi dito na kung magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat na yun yung sinasabi, So, yung sinasabi ko, dalawang pagparito ni Kristo, Isa sa pag-agaw, isa naman sa paghukom. So, kailangan maintindihan natin na sa pagparito ni Kristo, hindi agad maghukom. Kasi mayroon pang aagawin, tapos maghukom na. Mayroon pang pangangaral sa 1,000 taon, maghahari pa sa 1,000 taon sa ibabaw ng lupa. So, hindi pa maghukom yun. So,
Saan, kailan maghukom? Yung sinasabi sa Apocalypse 1:7 na makikita siya ng lahat ng tao. Doon palang maghukom. Ulitin natin, Mateo 16 verse 28. Tandaan ninyo, ibig sabihin, mayroon man yung nasa harapan niya, yan yung kinausap niya. Tandaan ninyo, palagay natin, si Temple, si Puro, at saka si Defender Paul, Aaron. Tandaan ninyo lima. Lima. Yung naririto, kayong lima, na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita. Ibig sabihin, Adam, na dumarating bilang hari. So, ibig sabihin, nasa alap. Ito yung tinatawag nating bilang hari. Kasi sabi din ni Kristo, hindi dito yung kanyang kaharian. So, ngayon, makikita natin dito. So, nasa 5 sa iling buhay hanggang sa hindi i-apply natin hanggang sa tinatawag nating kapanahonan ni Depender. Kasi nasulat na to eh. Inyo kasi, meron kasi siyang pinapatungkulan eh. So, titignan natin yung ibang talata. Sabi kasi sa ibang talata na yung pinili pala ni Kristo, hindi pala siya pahihintulutang mamatay hanggat hindi daw makikita na darating si Kristo bilang hari or makikita ang kanyang kaharian. Yan yung nakalagay sa ibang talata, particularly sa Juan 21, talatang 20 to 23. Marcos 9, talatang 31. Ano ba to? Ano talata to? Marcos 9, talatang 1. Lucas 9, 25, 27. So makikita ninyo, yung mga alagad na andon, gaya doon sa nasusulat sa Lumang Testamento, yung mga righteous, meron siyang tinatawag na papatayin ng maaga kasi ayaw niyang malulong sa masama. At meron din siyang papatulutan na mabuhay ng matagal para magpahayag. So ito yung si Juan. Siya yung pinaka-last. Ito, nandito, umakyat lang ako para ipaliwanag yung binasa kanina ni Bro Defender sa Roma 20:6. Sabi rito, makinig ka, hoy, Iglesia ni Manalo. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ano ba ang saserdote, Brad? Ang saserdote, bro, mga tagapaglingkod ng Diyos yan, mga mangangaral ng Diyos. Bakit gagawin yung saserdote kung hindi mangangaral, kung hindi maglilingkod sa Diyos, Brad? Saserdote, bro, mga nagsasalita yun sa tao ng salita ng Diyos. At dito, bro, sa tagpo na to, sigurado ako maraming hindi makakasama na ministro ni Manalo. Maraming hindi makakasama. Alam mo kung bakit, Brad? Basa tayo. Sabi kasi, bro, sa saan ba to? Unang Juan 4:2-3. Dito nyo malalaman, sa ganito nyo makikilala ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos.
At ang bawat espiritong hindi nagpapahayag kay Jesus ay hindi sa Diyos at ito ang mga antikristo. Antikristo kayo kasi bro, si Kristo naparito na nasa laman. Nasa laman, hindi siya yung laman. Kunyari, si Aaron nasa kotse. Si Aaron nasa kotse pero hindi siya yung kotse. Malino sa talata bro, na antikristo, yung mga nagtuturo na ganito, yun na tao lang si Kristo, hindi Diyos. Walang pinagmulan, tao lang talaga, taong tao. Ito ang mga antikristo na sinasabi ng Biblia. Kaya, Kuya Nor, kung sasabihin mo, kasama ka dito sa sinasabi ni Kristo sa pagkabuhay na mag-uli, hindi ka kasama dito kasi antikristo yung nagtuturo sa'yo. Antikristo kayo, paano kayo makakasama dito? Paano kayo makakalakip dito? Siguro may dyan, hindi natin pwede hatulin yung mga karamihan dyan. Hindi naman siguro lahat, yung iba dyan nadaya lang. Kasi mahilig kayo mambaloktot ng talata, puro paninirang puri, puro chismis, para makaakay kayo ng tao. Hindi naman ako magtataka kasi ganyan na ituro sa inyo bro. Ayun lang bro, gusto ko lang bro, ang saserdote ay ang nagsasalita ng salita ng Diyos sa mga tao, mga nagtagapaglingkod ng Diyos. Kaya nga gagawin saserdote at maghahari ng 1,000 taon dahil mangangaral sila bro sa bawat bansa na binasa na kanina ni Brad Defender. Ayun lang Brad, salamat sa pagpapaakyat bro. Ayan, bumanat na naman si Elijah ng Antikristo. Malapit ka nang matulad kay Wayne yan, Elijah. Sabi ko kanina, bago ko umakyat, nasa tao yan kung ano yung point of view nila sa paniniwala nila. Bumanat ka na naman ng Antikristo. Baka mamaya, yung point of view mo, yun yung Antikristo, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Huwag ka muna mag-conclude. Sabi ko nga dito sa platform na to kay Viewrista, fair to, may justice dito, hindi to yung nambablock lang, no. Tsaka pumunta ka sa pinag-uusapan, may banner naman yung host kung saan mo dinadala no. Ikaw tong bagong lublob sa MCGI, nagpipiling ka na naman dito, no. Parang ikaw ako pumalit ka sa akin no. Ayan. Binasa ko yung Mateo 16, inumpisahan ko sa 23. Nakita ko dito pala sa kaganapan dito sa Mateo 16. Ito pala yung si Elijah pala to, yung sinabihan ni Kristo dito. Yung sa Mateo 16:23. Sabi ni Kristo, datapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, ay Elijah, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Sabi ni Kristo kay Elijah, ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Tapos tinuloy-tuloy ko, kausap pala ni Kristo dito sa Mateo 16 si Pedro, no? Tapos pagdating ng 24, na magkagayo sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Ang tinutukoy niya ditong hindi na nakaranas ng kamatayan para sa akin, yung mga tumalikod sa kanyang sarili. Yun ang hindi makakaranas ng kamatayan kasi maliligtas yun. At wala pa nakakaalam noon kahit nga sa katuruan sa MCGI ang turo doon wala namang nasa loob ng iglesia ligtas na Kaya Elijah, huwag ka muna umatol. Kanya-kanya muna tayong laban dito sa mundo. Laban ng INC, laban ng MCGI, laban ng Katoliko. Pagdating ng finish line ka na lang, nakabasa ka lang ng talata, nasa kotse. Lumang tugtugin na yan Gamit-gamit ni Brad Eli yan. Huwag mo nang gamitin dito yan, luma na yan. Hanap ka naman ng iba. No? Kaya tamang-tama sa'yo to Mateo 16:23, dapat lumingon siya. At sinabi kay Pedro, lumagay ka Elijah sa likuran ko. Yan ang bagay sa'yo, kita mo, di ba? Pag ikaw sinabihan, masasaktan ka. I-share mo lang yung yung pananampalataya mo, huwag ka na kung ano-ano sinasabi. Yun lang. Balik kayo balik sa tugmaan.
Ayan, ikaw na, hindi Diyos. Anti-God, kayo na po. Hoy! Psst. Nako, ayaw magsalta. Sayang, ang paghihintay. Maraming gustong umakyat, kuya. So, okay, lipat muna tayo. Up na lang uli ka, kuya. Baba muna kita. Para makapasok yung iba. Sino ba susunod? Kay Aaron. Hindi, okay na ako. Ako nakikinig na lang ako. Total na-explain naman na. Yun lang naman yung topic kung sino yung tinutukoy na hindi darat na ng kamatayan. Pero may hangganan. So yun yung mga apostol na kausap pagka sa kasunod na na chapter sa 17:1 hanggang 8. Yun lang yung bro Birista. Pasa mo na sa kanila, magaganda naman pinag-uusapan nila Brosa, nila Bro Elijah, tsaka nila Bro Defender. Ayun lang din yung sasabihin ko. Puro Catholic naman dito. Si si James. Si Dames, sige. Sunod natin si Uncle Dames. Yan. Ito naman Dames. Para sa'yo, sino tinutukoy na hindi nakakaranas ng kamatayan? Sige, Dames. Ipaliwanag mo, Uncle. Okay, maayong hapon. Gatuan ka na no, nagkakaon manggot ko. Para sa kuha, yung binabanggit sa Mateo 16:18, yung kamatayan ng Hades, yan yung hindi na makapananaig doon sa mga maliligtas na o doon sa naligtas na. Hindi na sila makukuha sa kaligtasan. Kaya ang banggit dyan, kahit ang kamatayan sa Hades ay hindi magsisipanaig. Hindi yan yung tinutukoy na yung unang kamatayan. Kuya Bio, mamaya na nga, tapusin mo na kain ko. Isang ikot. Pambihira. Mamaya na. Isang ikot pa, isang ikot pa. Okay. Next, si Kuya Defender muna. Context ng pagparito ni Kristo, no? Dapat maintindihan natin, no, na dalawang phase ang pagparito ni Kristo. Ngayon, itong pagparito na to, no, pagparito sa kanyang kaharian. Ngayon, kung babasahin natin yung ikalawang Tesalonika 2:1, paparito siya para magkatipon. No? Magkakatipon pa, hindi pa agad maghuhukom. Asa na yung ikalawang Tesalonika? Hindi agad. Kasi yung iba kasi na nagtuturo sa pagparito ni Kristo, paghuhukom na agad. Hindi ganon. May pagparito para agawin ang mga banal. At ano ang purpose ng pag-agaw? Ito po yung purpose, ikalawang Tesalonika 2:1. Ngayon aming ipinamamanig sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. So yung pagparito ni Kristo, ang purpose doon, pagkakatipon, hindi paghuhukom. Kaya lang, kailan ba maghuhukom? No? Yun yung pagparito na makikita naman siya ng lahat ng mata. Yun yung sinasabi sa Apokalipsis 1. So magkaibang konteksto po yan. Kasi nga, maraming pagparito binabanggit sa Biblia, pero ang tinutukoy doon, dalawa lang. Isang pagparito para agawin ng mga banal at magkatipon sa Kanya. Ngayon, kung babasahin mo naman yung Apokalipsis, no, sabi dito sa 1:7, narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Ito, bawat mata, bakit? Bakit bawat mata makikita na siya? Kasi may sinasabi sa Juan 5:28 na lahat ng nasa libingan lalabas, hahatulan.
Kasi makakarinig ng kanyang tinig. Kaya sabi sa 5:28 ng Juan, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Magsisilabas, no, ang mga nagsigawan ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang nagsigawan ng masama sa pagkabuhay na maguli sa hatol. So doon pa lang yung pagparito ni Kristo na mabubuhay lahat ng mga patay. Pero dito sa 4 ng 16 ng unang Tesalonika, pagparito yan na aagawin at magkakatipon. Kaya wag tayo muna mag-jump into conclusion na pagparito ni Kristo paghuhukom na agad. So maling aral po yan, ano? Tandaan Matthew 16:28. Ito, dagdag ko lang to para mas malinaw ba. Matthew 16:28, ito yung idadagdag ko. Marcos 14, talatang 60. Tumayo ang pinakapunong pari sa harapan ng kapulungan at tinanong si Jesus, wala ka bang maisasagot sa paratang nila sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, ikaw nga ba ang Kristo o Mesiya, ang anak ng kapuri-puri o Blessed One? Sumagot si Jesus, ako nga, sabi niya. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. At doon nagpupunit ng suot yung pare. So ibig sabihin, ito yung pangyayari. Panginoong Jesucristo, first, siya ang Misaya, siya yung tinatawag nating hari sa mga hari. Diyos sa mga Diyos dito sa lupa at sa langit. At ngayon, siya din yung tinatawag nating the only begotten Son, yung kiniklaim niya siya yung anak ng kapuri-puri. So yan yung kiniklaim ni Kristo sa 14 na makikita mo din doon sa Mateo 16:28 na yung pinili pala niya, hindi siya papayagan na mamatay hangga't hindi niya makikita na yung anak ng tao, ibig sabihin si Kristo. So ngayon dito sa sulat ni Juan, Apokalipsis 19:16, nakita niya ito sa kalangitan, nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. So makikita ninyo, yung Son of Man, it refers to the Messianic prophecy sa Daniel 7, na which refers to the dual nature of this man. Not only man, kasi likeness parang anak ng tao. So ibig sabihin, parang hindi totally na tao. So parang anak ng tao na nakaupo na bumaba mula sa langit. Yan yung kinakita din at yan yung napatunayan ni Juan na yung anak ng tao na ito si Kristo na sa langit. Yun. Maano ko lang sinabi ni Hogi, kahipokrituhan kasi Hogi eh. Nagbasa lang naman ako ng talata, hindi ako humatol. Sabi ni Kristo, mga antikristo, ako ba mga antikristo, ako ba binasa ko lang, Brad. Ang mga nagtuturo nun. Di ba? Sabi mo pa, wag kong kasi naturo na ni Brother Eli, wag ko na sabihin dito. Sabi sa 2 Timoteo, di ba, pinapaturo eh. 2 Timoteo 2:2, at ang mga bagay na iyong narinig mula sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipasa mo rin sa mga tapat na tao na may kakayahang magturo sa iba. Natutunan ni Brother Eli kay Kristo, natutunan ko kay Brother Eli. May masama ba doon, brother, kung sumusunod lang ako sa utos?
Ikaw pala nagpapaano sa tao, bro. Iniisip mo lang magpakitang ano sa tao, pakitang gilas, kunyari mabait ka eh. Ako bro, sinasabi ko kung ano yung nasa Biblia, yung nabasa ko. Hindi ako para bro na magbait-baitan, wag kang humatol eh, di mo ba ginagawa yon? Eh ang sabi ko, hindi naman lahat dyan makasama dito. Yung iba dyan naligaw lang. At may sinabi ba ako members, ang sabi ko mga tagapagturo bro. Di ba? Napaka-hipokrito ng tao na to. Ako bro, binasa ko lang. Wala naman akong sinabing ano. Binasa ko lang, wala naman sigurong masama doon, Brad. Tapos sasabihin mo pa, balik tayo sa topic eh, ikaw unang iyak ng iyak, ngawa ng ngawa. Nung umakyat ka dito, Brad, ngumawa ka na. Kulang na alam, bigyan kita ng dede eh. Siya, napakaiyakin na itong tao na to. Pinalaki ka ba sa kulang ka sa gatas? Pakaiyakin mo. Bago kayo magkapersona lang, ibalik nyo sa tugmaan. Yun lang, Brad. Sa akin, para maliligtas dito, yung mga, Brad, nasa loob ng iglesia, yung mga Kristiyano, Brad. Yung mga alagad ni Kristo na sumusunod sa kanyang pananalita. Kasi sabi ni Kristo, kung tunay ko nga kayong alagad, mananatili kayo sa aking salita. Yun lang, bro. Tsaka ano ko lang pala, kasi iniisip mo yung mga bagay ng tao, Ogie, hindi naman ako eh. Kahit magalit sila sa akin, wala akong pake kung ano sasabihin ko eh. Ikaw yung Brad, yung kausap doon, pinasabi ni Kristo, dito ka sa likod ko, Ogie, tisod ka sa akin, mahilig kang pakitang tao, Ogie. Ikaw yun, hindi ako. Babasa mo pa sa akin. Oh, ko na, Kuya Paul. Ang busy ata si Kuya Paul. Si San Goku na. Paksa natin Mateo 16:28. Ayan, magandang hapon sa inyo lahat. Nakakatawa si Elijah, no? Kasi bagong lublub lang ito ng MCGI, kaya ganyan eh. Kaya kakasama niya kay Fighter yan eh. Pareho na sila eh. Ang topic natin, sino yung hindi karanas ng kamatayan sa Mateo 16:28? O ano pinagsasabi na itong taon to eh, no? May sayad yata sa utak to eh. Yan ang napapala mo, kakasama dun sa kay Fighter. Hindi ka ba naiya doon ang challenge ng isang SDA basahin lang tapos ang ginawa niya, nagpaliwanag kayo doon. Ang usapan sa debate, sa challenge, showdown challenge, malinaw, basahin lang eh. Hindi naman nagpaliwanag, isang oras nagpaliwanag doon para magmukhang magaling. Ganyan ka rin, paliwanag ka ng paliwanag. Nakakapanood mo kay Fighter, ayan nangyari sa tapos kapag hindi umubra sa iyo, nasita kayo, sinita ko kayo, mambablock kayo. O yan ang tamang aral, kaya pare-pareho kayo. Yan, o ito na, sino ba hindi nakaranas ng kamatayan? Yung mga yung mga taong maliligtas yun, hindi makakaranas yun, ira-rapture sa pagdating ng Panginoong Jesus. Yun, hindi kasama si Elijah doon. Hindi kasama yung pinaniniwalaan niya doon, no? At tinuloy-tuloy ko yung basa hanggang 17. Ang kasama pala ni Jesus dito, si Elijah, si si Pedro, tatlong apostol niya. Yun yata yung hindi nakaranas ng kamatayan yung nag-transfigure si Jesus sa panahon na yon.
Hindi naman ang tinutukoy dito yung sa kaligtasan kung sino yung kasama niya Alam ko yun yung hindi nakaranas ng kamatayan. Kasi ang Diyos, kapag nakita mo mamamatay ka base sa Exodo, di ba? Ganun din nung panahon na nagbago ang Panginoong Kristo Pinakita niya yung kaluwalhatian niya, di ba? Doon sa Mateo 17. Ibig sabihin, kung nagbalikan niyo siya doon sa pagiging Diyos, kung nakita ng mga apostol yun, mamatay yun. Hindi nakaranas sa kamatayan. Kaya ang tinutukoy dito, yung mga kasama niyang apostol, yung umakyat sila dun sa Itong si Elijah, hindi mamamatay din to. Kaka-TikTok dito sa sa religious group. Ayan. Mangyayari sa'yo, hindi ka makakasama doon. Hindi ka makakaranas niya kasi puro kahatol Nagbasa lang, umano ka pa. Nagpalusot.com ka pa. Kanino ba pinapatungkol yung binasa mo? Natural sa kaaway mo. Para ang lakas ng tama mo sa utak. Ganap ka ng kausap mo. Yun lang. Nag-aaway na naman kayo Baka madamay na may host. Nananahimik lang ako rito Okay, ikaw na bro, Defender. Bro, Defender, kayo na po. So busy ata siya parang nagdadrive siya kanina So tayo kay Kuya Prince. Yan. Prince, sino ang tinutukoy na hindi na makakaranas ng kamatayan? Sa Mateo 16:28. Sige, ikaw naman sasagot. Rinig ba ako? Yun, thank you. Ganda ang topic mo, kuya. Thank you. Yung Mateo 16:18 ay nagtayo si Kristo, di ba, dyan ng iglesia? Tanong, ano ang itinawag ng mga apostol sa iglesia na yun na tinayo ni Kristo? Yan. Basahin natin ng Roma 16:16. Ang sabi dyan, magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo bumabatis sa inyo. Sa makatwid, yung iglesia doon na tinutukoy ay ang iglesia ni Kristo. Ano pang katunayan? Ano pa, isang talata pa. Ang sabi dyan, ay, lang nawala. Yan, yun. Ang sabi dyan, hindi pa ako kilalang personal sa mga iglesia ni Kristo sa Judea. Sa makatwid, yung iglesyang itinayo ni Kristo, tinawag ng mga apostol, sunod sa kanyang pangalan. Ito ba'y sinasangayunan maging ng mga depensor katoliko? Oo, anong katunayan? O tayong referensya. Lakas tayo yung isang cellphone Ito isang aklat katoliko yan. Yan ang kanyang pabalat. Itong nilalaman ng kanilang aklat. Sana yan. Ang sabi dyan ay... Kaya 28, hindi 18. Ayan. Sabi dyan, ito lamang ang tunay na iglesia. Ito sana naman una. Ang iglesyang ito na itinatag at binalangkas ni Kristo at ipinangalan ng mga apostol ay ang iglesia ni Kristo. Ito lamang ang tunay na iglesia. 28, hindi 18. Diyos na aniban ng lahat ng tao. Maging ang mga depensor katoliko sumasang-ayon sa Mateo 16:18 nang ibinalangkas o tinatag ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo. Ano pa ang katunayan? Ito pa. So, wala tayo kasing malaking oras Yan. Ang sabi pa dyan, si Jesu Kristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa, panlupat, hindi. Ang sabi sa ba, sa kanyang pangalan, ang iglesia Kristiyana o ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid, hindi lang kami ang nagpapatunay na ang iglesia ni Kristo lamang ang dapat aniban ng tao, kundi maging ang mga depensor katoliko ang dapat manawaan. Yung hindi doon, ang hindi makaranas ng kamatayan sa Mateo 16:28 ay ang mga itinatag ni Kristo. Isa na ito ang talata. Papakita natin. Ito nga. Mateo
Isa lang. Ayun, napag-abutan na ng oras si Prince, Saved by the Bell. So, sino ba susunod? Nating guess, si number 24, ikaw na Uncle Jordex. Naku, sinabihan na nga ni 28. Napunta na naman sa True Church. Naku. 28 ang topic. Hindi 18. Ay, naku. Nantok tuloy ako. Narinig ko yung ano ba. Inaantok na sana ako. Tapos nagising ako. Kasi, wala na, ba't napunta sa True Church? So yung yung 28, malinaw na malinaw talaga yan. Klaro pa sa noo ni Depender. Ay, noo ni Depender tuloy. Klaro yan, no? So, mas masilaw pa yan sa noo ni Depender na tinutukoy na mga disipulo dyan ay yung si Pedro at saka yung nasa panghuli sila Juan, no? Especially si Juan. Siya talaga yung nireserba sa panghuli. Kasi siya yung magsusulat sa panghuling aklat. Sabi naman ni Depender, siya daw yung panghuli. Sa kapanahonan daw natin ngayon yung hindi makakaranas ng kamatayan. Kaya natatawa talaga ako. Ay, pasensya, Depender. Kasalanan kasi ito ni Gio Imbis na maganda sana yung flow, nabiglang naliko yung flow kasi biglang nag-True Church man. Pinasok man yung True Church. wala man tayo sa True Church, Gio. Nasa ano tayo, 16:28. Sino ang mga pinili o mga disipulo na mabubuhay hanggang makikita nila na maghari si Kristo? Kasi sabi ni Kristo, wala sa mundong ito ang kaharian ko. So therefore, maghahari siya dun sa langit. So kung maghahari siya dun sa langit, ibig sabihin, after Pentecostal, nung umakyat siya, yun na yung nagsimula yung paghahari niya dun. Kasi fulfillment yun sa lahat. So ibig bang sabihin, hindi hari si Kristo? Hindi pa siya nakaupo sa kanyang trono. Gaya ni Solomon.